Hi guys! It's me, Betchay Vlogs. Ngayon, gusto kong i-video kung paano ba mag-apply sa Taiwan bilang factory worker. Actually, may mga video naman na ako dati. So, matagal na kasi yun. So, ulitin ko na lang, isa-isahin ko na lang. So, unang-una is, ano nga ba yung agency ko nung nag-apply ako dito sa Taiwan? Ang agency ko is JS Contractor. Sa may Intramuros yun matatagpuan. Marami akong list ng agency, so ilalagay ko na lang dito sa my screen para pwede nyong applyan yan. Mga legit naman yan, marami ding mga nag-a-apply dyan. And then, ano naman daw yung mga requirements. May pinost na ako, nito yung marami ring mga nag-comment dyan nung tungkol sa mga requirements. Unang-una sa mga requirements guys is passport. Kailangan is, nakita ko dun sa isang agency, kailangan may 5 years pa na validity yung passport ninyo. So, i-check nyo muna yung mga passport ninyo bago kayo mag-apply. Sunod naman na pinaka-importante sa mga requirements is yung PSA. Guys, bago kayo mag-apply, kailangan is ayos yung PSA ninyo. Kung may mga mali yan, may mga walang middle name yung magulang ninyo, kung may, basta kung ano man yung mali dun sa PSA ninyo, kung hindi sila tally or hindi sila same ng LCR na tinatawag yung, or yung local civil registry, dapat pareha sila. Kung yung local, yung LCR nyo ay may middle name yung magulang ninyo, dapat meron din dun sa PSA. Kung wala, kailangan ipaayos nyo muna yon. Kasi kahit mag-apply kayo lang mag-apply sa mga agency, pero may mali dun sa PSA ninyo, madedelay yung application ninyo. So, much better, ipaayos nyo muna lahat yun. Sunod na kailangan is yung tawag nito yung Certificate of Employment or yung mga company ID. May nagtanong sa akin dyan sa comment nung nakaraan kung pwede daw ba wala ang COE ng agency yung COE ninyo. So, pag may previous job kayo, as much as possible, meron dapat kayong COE. Kailangan yon. Kasi pagkakaalam ko, parang pag wala kang COE, hindi mo na siya isasama dun sa may resume mo. No, yung school credentials. Kailangan yung pag high school, yung diploma mo, tsaka yung Form 137. Pag college naman, yung college diploma mo and yung TOR. Sunod na kailangan, ito marami din problema dito, yung sa SSS, kasi meron pa siyang kailangan SSS member details, and then SSS contribution record, at saka yung coverage history, yung mga hulog. Ang pagkakaalam ko nito, may isa na akong video dito tungkol sa SSS, mga fresh graduate. Kailangan mo munang self-employed yon, tas maghuhulog ka, tas after yata nun is pwede ka nang magpa-change as voluntary. Comment nyo na lang kung meron pang mga ibang information tungkol sa SSS. Kasi dati nung nag-apply kami, humid lang naman yung pinakahinihingi sa amin. Wala naman nang masyadong kailangan tungkol sa SSS. And tungkol nga pala doon, nadagdag ko pa doon sa may PSA. Ang kailangan ngayon sa PSA is yung may QR code daw. So, check nyo yung mga PSA ninyo kung may QR code at saka itabi nyo yung mga resibo. Kailangan din ng Senomar for all female applicants. Parang 30 years old pataas yata to. And kailangan din ng travel history. Yung travel history is makikita yon or makukuha yon sa my Bureau of Immigration. I-check nyo na lang sa Google kung paano yung process niya para makakuha ng travel history. So, yung ibang mga requirements, i-check nyo na lang sa mga agency na apply nyo. Bago kayo mag-apply doon, check nyo muna yung Facebook page nila para makita, para magkaroon kayo ng idea kung ano yung mga list ng mga requirements na kailangan doon sa agency. Kasi may, sa bawat agency, iba't iba yung requirements na hinihingi nila. So, much better, bago kayo mag-apply, kung mag-list down na kayo, kung pupunta kayo sa ganitong agency, mag-list down kayo ng mga kailangan na requirements, tapos sa ibang agency, ganun din. Para guys, is yung qualifications. Ang dami rin nagtatanong sa akin na tungkol sa mga qualifications. Lagi kong sinasabi, sa mga qualification is, iba-iba bawat company. Kung merong mang post yung agency na hiring pero walang qualification, magpasa na lang kayo para malay nyo na qualified kayo dun sa, sa company na hiring na yun. Kasi yung mga agency kasi hindi sila nagpo-post ng qualifications mostly. Parang nagpo-post lang sila ng hiring tapos bahala na kayong mag-apply. So, try na lang kayong magpasa sa agency na yun. Mga sa qualification, marami yun sa height, weight, sa mga age. Sa age, guys, may nagme-message din sa akin na 39 at saka 40 years old kung pwede pa daw sila. So, parang mga ex-abroad na sila tapos gusto nila ulit mag-try sa Taiwan. Ang Taiwan, guys, parang 20 years old, may mga company na nag-hire ng 20 years old to 35 years old. Meron din namang 21 years old to 30 years old, parang ganun. Parang basta hanggang 35 yung pinaka, pagkakalam ko parang maximum nila is 35 years old. Pero guys, may nakita akong nagva-vlog kapag government to government, pag government to government kayo mag-a-apply dito sa Taiwan, parang pwede siya hanggang 45 years old. Yung government to government naman yun, pwede kayong mag-check sa POEA. Wala akong masyadong idea doon. Pwede kayong mag-search sa ibang mga nagva-vlog tungkol doon. Napanood ko lang siya one time na hanggang 45 years old, pwede yung sa government to government. So, kung gusto nyo talagang mag-apply, mag-try ulit mag-apply ng abroad, try nyo dun sa may POEA. Kasi yung sa may mga tattoo, isa pa yan sa mga qualifications, yung may mga tattoo. Guys, sa JS, nakita ko sa JS, kapag may tattoo ka, kailangan mo siyang picturean tapos,
kasama yon sa ipapasa mo sa kanila. So, kung gusto niyo talagang mag-try, picturean niyo yung mga visible tattoos niyo, tapos i-try niyong ipasa sa JS. Kasi may mga company naman talaga na tumatanggap kahit may mga tattoo, meron din namang ayaw talaga nila ng may tattoo. Pero pagdating naman dito sa Taiwan guys, wala namang problema, walang kaso yung may mga tattoo. Siguro dahil lang nasa Pilipinas kayo nag-a-apply, alam niyo naman pag sa Pilipinas. So, i-try niyo lang ng i-try kapag may mga tattoo kayo. Pag mga small at saka hindi naman visible, talagang nakakaalis naman. Kasi, lalo na pag yung mga hindi visible, yan, hindi naman na nila masyadong kino-question yan. Pero pag yung mga malalaki at saka mga visible, kailangan yung ipasa yun, kailangan yung picturean, tapos ipapasa nyo yun sa agency. Sa JS yun na, sa JS ko nakita yung ganun na ganun yung process. Ewan ko lang sa ibang agency. So, i-check nyo muna sa mga Facebook page nila. Lagi kayong mag-check sa Facebook page nila kasi nandun naman yung kung paano kayo mag-a-apply, kung ano yung mga ibang requirements. So, isa pa sa mga qualification, guys, is yung experience. Pwede naman kayo mag-apply dito kahit wala kayong experience. Yung mga fresh graduates, kung may mga previous job kayo, kung wala kayong mga experience sa factory worker, pwede naman mag-apply. Kasi tulad sa akin, wala naman akong experience sa factory worker, pero meron akong previous job. Hindi rin siya line sa mga factory or sa mga machine operator. Pero nandito naman ako sa Taiwan. Marami din akong na-encounter na fresh graduate na nandito rin sa Taiwan as factory worker. So, itry nyo lang. Na high school graduate. Marami din namang nakakarating ng Taiwan na marami pa rin naman nakakarating sa Taiwan na high school graduate. Kaso nga lang ngayon, medyo mahigpit sila. Parang mostly ang mga nakikita kong tinatanggap nila is mga college graduate. Pero itry nyo pa rin, lalo na sa may mga experience sa pagiging machine operator. Malaki yung chance nyo na makuha kasi pag high school graduate, parang dun sila nagbabase sa mga experience. Pero sa mga iba naman na walang experience, itry nyo pa rin kasi marami namang mga nakakarating ng Taiwan na high school graduate. So, sunod naman guys, tapos na tayo sa may agency, sa may requirements. Kung may hindi pa ako nabanggit, tanong nyo lang dyan sa may comment. And then, sa may mga qualifications din. Sunod naman is yung exam. Mostly naman ang exam sa Taiwan guys is math. May, tawag nito, may problem solving, may PEMDAS, sequential problem. Ang sa math, try yung mag-search sa YouTube ng mga sample ng mga sequential problem, mga problem solving, mga PEMDAS. Sunod, sa interview, since nandito na tayo sa may exam, sa experience ko, mag-exam ka muna. Pag napasa mo yung exam, sunod naman ng interview. You guys, sobrang basic lang ng tinatanong nila. Like kung, tell me about yourself, ano yung tungkol sa previous job mo, bakit mo nagustuhan yung Taiwan, in English siya. Tapos, may na-encounter din ako na nag-vlog siya. Ang tawag nito, Chinese yung language nung sa pag-interview, may interpreter lang. Placement fee, marami din ang tatanong sa akin kung magkano yung nagagastos kapag mag-a-apply sa Taiwan. Sa placement fee guys, depende siya sa company, hindi siya depende sa agency. Kasi maraming nagme-message sa akin, saang agency daw ba ang walang placement fee? Lagi kong sinasabi na ang placement fee is hindi siya nakadepende sa agency, nakadepende siya sa company. Maraming hiring yung mga iba't ibang agency na walang placement fee. So, itry nyo yun doon. If ever man na mapunta kayo sa may company na may placement fee, kailangan nyo talagang maganda ng pera. Kasi ang placement fee, umaabot siya ng 70,000. Parang 50 to 70,000 yung inyo. So, kailangan nyo talagang maganda ng malaking pera if ever na ganun yung mapapasukan ninyong company. Tapos, sa mga placement fee naman, may mga company rin na pagdating nyo dito sa Taiwan, binabalik yung na placement fee ninyo. So, ang swerte nyo kapag napunta kayo sa ganun na binabalik yung placement fee ninyo. So far, ayun lang yung mga may share ko muna sa inyo tungkol sa pag-a-apply sa Taiwan. Kung meron pa kayong gusto or may mga nakalimutan pa ako, try ko ulit sagutin sa susunod na video. Bye!